Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makaraan ng ilang sandali, masilayan si Li Fan na bahagyang nakayuko, tila isang mandirigmang nagpapakita ng paggalang sa shopkeeper, isang tanda ng pasasalamat sa pagpayag nito sa kanyang matapang na business proposal. Sa katahimikan ng sandali, mariing winika ng shopkeeper, maghintay ka hanggang may taguyod ang tamang petsa, magpapadala ako ng tao upang ipaalam sa iyo agad-agad. Agad namang sumagot si Li Fan, puno ng pag-asa ang kanyang tinig, parang musika ng tagumpay na umaalingaw sa silid, kung ganoon, ayos na ang lahat. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod upang umalis, ngunit bago pa tuluyang makalayo, kalmadong inilahad ni Li Fan, na worry nag-iiwan ng marka sa hangin, nakatira ako sa bahay BLG, 7, ika-6 na longitudinal sa labas ng lungsod, doon mo ako matatagpuan. Sa sandaling yun, mariing nagtanong si Sun Zhang sa shopkeeper, ang kanyang tinig ay parang palasong tumatagos sa katahimikan, tungkol doon sa pwesto sa body purifying spirit pool, ngunit bago pa man matapos ang kanyang tanong, agad tumugon ang shopkeeper, puno ng kumpiyansa at lakas, bagamat matindi ang agawan sa mga pwesto taon-taon, hindi naman kulang sa lakas ang Heavenly Treasure Tower upang makipagpaligsahan. Dagdag pa niya, ang tinig ay parang kulog na nagbabadya ng katiyakan, kung tunay niyang makukuha ang isang pangkaragatang fleet, sa loob lamang ng 5 taon, ang kikitain ng fleet ay higit pa kaysa sapat na pambayad sa pwesto, panalong panalo ang negosyong ito, walang talo. Ngunit bigla siyang natigilan, huminga ng malalim, at mariing nagsabi, ngunit, dahilan upang mapakunot ang noo ni Sun Zhang, na agad nagtanong, puno ng pagkabalisa, ano yun? Malamig na sumagot ang shopkeeper, ang kanyang tinig ay tila yelo na dumadaloy sa ugat, nakakatakot ang mga mata ng lalaking iyon. Nang marinig ito, hindi umiimik si Elder Sun Zhang, sa halip, bahagya lamang niyang itinaas ang kanyang kilay, tanda ng pagtataka, habang seryosong nakatitig sa babaeng shopkeeper, tila sinusubukang basahin ang mga lihim na nakatago sa kanyang mga mata. Samantala, makaraan ng ilang sandali, makikita si Li Fan na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki, mariin niyang isinalaysay, na worry isang lihim na ibinubulong sa hangin. Nang pauwi na ako, dumaan muna ako sa Batika at bumili ng Profound Yellow Heart Cleansing Incantation, kasama ang mga halamang gamot. At sa kanya idinugtong, puno ng bigat ang tinig. Kahit maging maayos ang lahat, 2 taon pa bago magbukas ang Body Purifying Spirit Pool. Ngunit hindi siya nag-atubili, bagkus ay nagpa siya. Mas mabuti nang subukan kong linangin ito para makita ang epekto, marahil ako, si Li Fan, ay may likas na talento at kaya kong alisin ang miasma sa aking katawan nang hindi na kailangan ng 2 taon. Sa puntong ito, makikita si Li Fan na taimtim na nagninilay sa loob ng kanyang silid, mariin niyang inilahad, na parang panata sa sarili. Sa mga sumunod na araw, nagkulong ako sa bahay at nagal-inang, naghihintay na makilala si Steward Zhao, hindi ko inaasahang bago ko pa man siya makaharap, makaririnig ako ng nakakagulat na balita, patay na si Su Changyu. Dagdag pa niya, habang makikita ang binatang kasamahan ni Su Changyu na nanginginig sa pighati sa harap ng kanyang bangkay. Nang dalhin pabalik ang kanyang katawan, pilipit na laman at dugong hindi na makilala ang natira. Hindi na mukhang tao, nakakatakot talaga. Ang laman at dugo ay kumikibot paminsan, na nagpapakilabot ng anuman. Mariin niyang winika, puno ng awa, ang mga taong ito mula sa departed realm ay mga baguhan at ni hindi makabili ng disenteng libingan, balak sana nilang ilibing siya sa dagat, pero hindi ko matiis yun, kaya naglabas ako ng pera para mailibing si Su Changyu ng maayos sa lupa. Patuloy na isinalaysay ni Li Fan ang mga pangyayari, habang nakikita ang binatang kasama ni Su Changyu. Si Xiao Heng, ang prinsipe ng departed realm ng Zenan at tagapagmana ng kanilang angkan, umiyak ng todo si Xiao Heng, ako, wala naman akong naramdaman kundi isang buntong hininga. Dagdag pa ni Li Fan, habang sumisilay sa kanyang alaala si Su Changyu. Maayos makisama si Su Changyu at matatag ang loob, hindi man siya henyo na pambihira sa isang siglo, hindi rin siya pangkaraniwan, sa grupo nilang mula sa departed realm, siya ang inaakala kong may pinakamatinding tsansa na sumikat. Pagkatapos, tumingala siya sa nagngangalit na langit, habang pumapatak sa kanyang pisngi ang ulan, mariin niyang sinabi, na worry sigaw ng kaluluwa. Pero kahit ganoon,
Hindi man lang niya nalagpasan ang unang hakbang sa paglinang, ang pagpurga ng miasma, at namatay ng walang ingay, kay hirap ng landas ng pagiging immortal. Matapos ang sandaling yun, makikita si Li Fan na patuloy sa kanyang pagninilay sa loob ng silid, mariin niyang inilahad. Habang patuloy akong nagal-inang ng profound yellow heart cleansing incantation, mas lalo kong nauunawaan ang bigat ng mga salitang yun, at napatunayang hindi rin ako isang pambihirang henyo. Dagdag pa niya, na worry tala ng kanyang pag-iisa. Halos isang buwan akong namuhay ng nag-iisa, araw-araw na nagal-inang ng incantation na ito, karaniwan, kahit ang may katamtamang talento ay nakakaramdam na ng pagbabago, mas malinaw na isipan, mas mabilis mag-isip, pagkalipas ng kalahating buwan, pero lumipas ang isang buwan, at nakakagulat na wala akong naramdamang kahit ano, hindi naman ako nag-alala, itinuring ko lang ito bilang gawain sa araw-araw. Sa sandaling yun, patuloy ang pagsasalaysay ni Li Fan habang nakikipag-usap sa envoy mula sa shopkeeper. Lumipas pa ang kalahating buwan, at sa wakas, dumating ang mga tao mula sa Heavenly Treasure Tower, sumama ako sa mensahero at nakita ko si Steward Zhao sa isang courtyard na pagmamay-ari ng Heavenly Treasure Tower. Sa puntong ito, makikita si Li Fan na nakayuko ng bahagya, tanda ng pagrespeto sa nakatalikod na si Steward Zhao, mariing kalmado niyang winika, na worry pagbabalik ng isang lumang alaala. Steward Zhao, ang tagal nating hindi nagkita. Bahagyang sinipat ni Steward Zhao si Li Fan mula sa kanyang likuran, at kalmadong nagwika na worry isang hukom na nagbubukas ng lihim. Narinig ko mula sa mga tao ng Heavenly Treasure Tower na nais mong makakuha ng pwesto para sa Seafaring Fleet. Dagdag pa niya, puno ng pagtataka at bahagyang paghamon. Ang laki ng pangarap mo, saan ba nagmumula ang lakas ng loob mo? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Li Fan, ang tinig ay parang alon na humahampas sa dalampasigan, puno ng kumpiyansa. Ang isang fleet na pumapalaot ay kita lang ang hinahanap, sabihin mo, Steward Zhao, paano ikukumpara ang kita sa paghuli ng lily fish sa kita mula sa pagsasalba ng mga kayamanang nakabaon sa ilalim ng dagat, mula sa mga lumubog na barko, ang pagsasalba ng kayamanan ay mas malaki kaysa ilang regular na huli, ngunit hindi naman palaging sinuswerte sa bawat paglalayag. Nang marinig ito, agad na humarap si Steward Zhao kay Li Fan, ang kanyang tinig ay malamig ngunit matatag, mahigit 10 taon na akong nakatira sa isla, at sa alaala ko, iilang beses lang nagkaroon ng malalaking ani. Agad namang tumugon si Li Fan, puno ng pananalig sa sarili. Kung Asya ang mamumuno, masisiguro niya na sa bawat paglalayag, may tiyak silang madadalang kayamanan. Nang marinig ang mga salitang yon, biglang kumislap ang mga mata ni Steward Zhao, nagiging mapula habang ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pag-uusisa, di nagtagal, nang mapagtanto niyang hindi nagsisinungaling si Li Fan, marahang hinimas-himas niya ang kanyang balbas, at mahinahon niyang winika, na worry isang propecia. Hindi ko inaasahan, totoo pala ang sinabi niya. Bahagyang napaigting si Li Fan, ngunit agad siyang sumagot, puno ng pagtataka. Hindi ako nagyayabang, pero paano mo nalaman yun, Steward Zhao? Bago sumagot, huminga ng malalim si Steward Zhao, at kalmadong inilahad ang lihim ng kanyang kapanganakan. Ipinanganak akong may kakaibang mga matang nakakakilala ng talento, at kaya ring makakita kung totoo o kasinungalingan ang salita ng tao. Kanina, habang nagsasalita ka, nakita ko ang banayad na puting liwanag mula sa iyong katawan, patunay na tapat at walang masamang hangarin ang iyong sinabi. Nang marinig ito, seryosong nagtanong si Li Fan, ang tinig ay puno ng paghanga at pagdududa. Mayroon palang ganoong klase ng sining, dagdag pa niya, na worry bumabalik sa alaala ng nakaraan. Noong araw ng pagpaparehistro, Steward Zhao, parang iba ang pakikitungo mo sa akin, may nakita ka ba noon? Kalmado namang sumagot si Steward Zhao, ang tinig ay parang malamig na hangin na dumadaloy sa silid. Nakita ko lang na napakayaman mo at maraming dugo sa iyong mga kamay, malinaw na hindi ka ordinaryong tao, kaya naging magalang ako sa iyo para magkaroon ng magandang karma. Nang marinig ito, bahagyang lumapit si Li Fan kay Steward Zhao, ang mga mata ay nagliliyab sa mariing tanong. Kung ganoon, noong araw na yon, napansin mo na nagsisinungaling si Sun Zhang mula sa Heavenly Treasure Tower. Mahina hong sagot ni Steward Zhao, na worry walang tinatago. Kung totoo man o hindi, ano naman, may Immortal Master dito sa isla, kaya hindi kami takot sa gulo, hanggat hindi ka nakikialam, walang mangyayari sa iyo.
Dagdag pa niya, sabay himas ng kanyang balbas, na parang tanda ng pagninilay. Bukod doon, utos din ng Immortal Master ang mang-alap ng mga refugee, kung kaya ni Sun Zhang na magdala ng maraming refugee, sa Liuli Island, bakit ko siya pahihirapan? Naiintindihan ko, determinadong sagot ni Li Fan, ang tinig ay parang espada na kumikislap sa dilim, dagdag pa niya, puno ng pananalig. Kung kaya mong makita na hindi ako nagsisinungaling, maaari mo bang pag-isipang muli ang tungkol sa pwesto sa Seafaring Fleet? Bago sumagot, umupo muna si Steward Zhao, ang kilos ay mabigat na parang bundok, mahinahon niyang sinabi. Baguhan ka at walang pundasyon, kung basta ko nalang ibibigay sa iyo ang fleet, maraming kokontra. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, at kalmadong inilahad ang kanyang plano, na worry isang pagsubok. Ganito na lang, sa susunod na paglalayag ng fleet, sumama ka, kung kaya mo talagang mag-uwi ng kayamanan sa bawat pagpunta ninyo, sa ilang biyahe lang, tiyak na mahihikayat ang buong crew, sa oras na yun, maaari mo nang kuhanin ang fleet ng patas. Nang marinig ito, agad namang sinang-ayunan ni Li Fan, ang tinig ay puno ng kumpiyansa. Si Steward Zhao ay talagang masusing mag-isip. Samantala, sa kabilang panig, sa Heavenly Treasure Tower, gulat na napalingon sa likod ang shopkeeper nang malaman niya ang balita sa pakikipag-usap ni Li Fan kay Steward Zhao. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagtataka habang mariing nagtanong. Ano, napapayag niya si Steward Zhao ng ganoon kadali? Oo, tama, kalmadong sagot ni Elder Sun Zhang. Nang marinig, marahang hinawakan ng babaeng shopkeeper ang kanyang baba, at mariing nagsabi, na worry nagbubukas ng bagong pananaw. Baka hindi talaga nagyayabang ang lalaking yon, at talagang kakayanin niyang makuha ang fleet. Pagkatatakang dagdag naman ni Elder Sun Zhang, ang tinig ay puno ng pagdududa. Ano kaya talaga ang pinanggagalingan niya? Sa sandaling yon, bahagyang sinipat ng babaeng shopkeeper si Sun Zhang, at mariin itong nagutos, ang tinig ay parang kulog na bumabagsak. Ibigay mo sa kanya ang titulo ng bakanteng courtyard sa East Street. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Sun Zhang, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat sa desisyon ng shopkeeper, agad siyang nagwika, puno ng pagtutol. Shopkeeper, gumastos tayo ng malaki para makuha ang courtyard na yon, para sana kay Steward Chen bilang suhol, bakit natin ibibigay ng ganoon kadali, kahit ibigay natin, dapat hintayin nating tulungan niya muna tayong makuha ang fleet. Ngunit hindi nagpatinag ang babaeng shopkeeper. Seryoso niyang pinanindigan ang kanyang desisyon, ang tinig ay parang bakal na hindi matitinag, gawin mo na lang kung ano ang sinasabi ko. Kapag hinintay pa natin yon, hindi na sapat ang isang ordinaryong courtyard para maging kaibigan natin siya.